Una nang napansin ng bagong pinuno ng PNP na si OIC Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang doble-dobleng tao na nagsasalita para sa tanggapan ng PNP Chief sa Campo Crame. Kaya naman sa kanyang pag-upo bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, pag-aaralan nito ang pagsasaayos sa hanay ng Public Information Office nito. Paliwanag ni General Nartates, bukod sa kanya na magsasalita sa mga usapin sa kanilang hanay, iisang tao lang anyang maaaring maging spokesperson o tagapagsalita ng Chief PNP at iyon ay ang hepe ng Public Information Office ng kampo. Giit ng General, trabaho ng Chief PIO na mag-ulat at ibigay ang mga kinakailangang dokumento, datos at impormasyon sa mga kinauukulan. Bagayan niya na hindi na kailangan ng dalawang tagapagsalita. Sa ngayon, nakaposte si Police Brigadier General Randolph Tuanyo bilang Public Information Office Chief, habang si Police Brigadier General Jean Fajardo naman ang itinalagang spokesperson na may kasalukuyang posisyon rin bilang Director for Controllership ng PNP National Headquarters. Kinumpirma ni OIC PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakabinbin ngayon ang posisyon ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III matapos itong sibakin ni Pangulong Marcos Jr. Batay kasi sa bilang ng serbisyo ni Torre, hindi pa ito umabot ng 3 buwan sa pagiging hepe ng pambansang pulisya at tinanggal na ito ng presidente. Nabigo namang idinetalye ang dahilan ng pagkakasibak sa general. Ibig sabihin, mayroon pang 1 taon si Torre na dapat manatili sa pwesto, ngunit dahil sa ginawang desisyon ng presidente, nakadepende na raw ito ngayon sa general kung kusa na itong magre-retiro o hihintayin ang required retirement age nito. Paliwanag ni General Nartates, sumusunod lang siya sa utos ng taas bilang siya na ngayon ang itinalagang OIC ng pambansang pulisya. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yon, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Nang tanungin kung saan ngayon ang dating general na si Torre, nandyan sa Office of the Chief PNP or nasa PIHAW. Ang PIHAW o Police Holding and Accounting Unit, karaniwan itong may partikular na kahulugan o konteksto sa loob ng organisasyon ng Philippine National Police na kadalasang ginagamit bilang temporary holding unit para sa mga personnel na may mga pending cases, administrative issue o under investigation. Paliwanag ng PNP, ang assignment sa PIHAW ay hindi otomatikong nangangahulugang may kasalanan. Bahagi lang ito ng due process o para iwasan ang conflict of interest. Samantala, may mga espekulasyon na posibleng italaga si Torre sa ibang posisyon sa gobyerno. Giit ni na Interior Secretary John Vic Remulla at General Nartates, walang personal na hidwaan sa pagitan nila at ni Torre at nanatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Sa isang panayam, iginit ni Senator Ping Lacson na malaki ang hamon na nakaatang sa balikat ni General Nartates matapos palitan si General Torre na nakilala sa kanyang 5-minute response time rule. Ngunit may mga tanong anya sa biglaang pag-relieve kay Torre. Lalo't isa sa nakikitang dahilan ay ang hindi niya pagsunod sa direktiba ng NAPOLCOM na bawiin ang reshuffle ng senior police officials kabilang ang PNP Command Group. Binigyang diin ni Lacson ang pangangailangan ng reforma sa PNP law dahil sa kasalukuyang sistema na nanatiling 4 stars si General Torre kahit na-relieve na, bagay na mas mataas sa rango kaysa kapalit niyang OIC. Sa kabila ng kontrobersya, nilinaw ni Lacson na susunod pa rin ang PNP sa chain of command at desisyon ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Para kay Lacson, ang tunay na pagsubok ngayon ay kung paano mapanatili ang bagong liderato ng PNP, ang tiwala ng publiko at kung paano masolusyonan ang mga buta sa batas na nagdudulot ng alanganing sitwasyon sa loob ng organisasyon. Nanawagan ang Malacanang sa publiko na igalang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palitan si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, isang hakbang na iginit ng palasyo na ginawa para sa kapakanan ng bansa. Kaugnay nito, kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may bagong posisyon na iniaalok si Marcos kay Torre. Ngunit hindi pa isinasa publiko ang detalye habang hinihintay ang formal na pagtanggap dito ng dating PNP Chief. Ibibigay po namin na detalye kapag po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po. Nang tanungin kung ano ang tunay na nagtulak sa Pangulo upang palitan si Torre, tugon ni Castro, maliwanag naman po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Remulla kahapon
at mayroon mga issues na hindi napagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Nauna nang inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na may isyong lumitaw kaugnay ng isang resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM hinggil sa reshuffling ng mga opisyal sa ilalim ng kautusan ni Torre na hindi umano dumaan sa NBank approval. That, among other things, is part of the consideration of the President. There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the President and not the NAPOLCOM. Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ng isang grupo na ang pagkakaalis kay Torre ay patunay ng sigalot sa loob ng gobyerno. Iginiit ng opisyal na palasyo na maayos ang naging transisyon sa hanay ng PNP. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Actually, may nadidinig tayo mga chismis tungkol dyan, pero hindi natin akalain na totoo pala na tatanggalin siya. Ito ang binitawang salita ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales kaugnay sa biglaang pagsibak kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa programang Pulso ng Bayan, sinabi ni Gonzales na noon pa umuugong ang mga balitang matatanggal sa pwesto si Torre pero hindi niya inakala na mapapabilis ang aksyon ng Malacanang. Yung pagkakatanggal sa kanya ay medyo hindi normal ang pagkakatanggal sa kanya. Imagine, 3 months pa lang siya dyan, tinanggal siya. Tapos yung pagkakatanggal sa kanya, hindi pa maayos. Matatandaan na noong Agosto 25 taong kasalukuyan, kinumpirma ng Office of the President sa pamamagitan ng sulat na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin ang opisyal na pagtanggal kay Torre. Bagamat sinabi ni na Interior Secretary John Vic Rimulya at Undersecretary Claire Castro na bibigyan umano siya ng mas mabigat na responsibilidad, naniniwala si Gonzales na may mas malalim na dahilan ng palasyo kung bakit walang seremonyang isinagawa. Kaya duda rin siya na mailuluklok pa si Torre sa mas mataas na posisyon. Palagay ko, kung ako si General Torre, mananahimik na lang muna ako. Maghintay na lang ng ibang pagkakataon sa darating na mga panahon. Kasi kung bigla kang tatanggap ng ibang pwesto, alam mo, hindi indikasyon na bibigyan siya ng pwesto eh. Kasi kung bibigyan siya ng pwesto, maganda sana ang pagkatanggal sa kanya. Iyan ay indikasyon lang ng dalawang bagay. Una, ay tingin nila hindi talaga siya magaling. Pangalawa, kahit magaling pa siya, may nakabangga talaga siya na medyo mas malakas kaysa sa kanya.